Kinabukasan, medyo tinanghali na ng gising sina Magnus, Tomby at Pandoy. Si Maris naman ay halos kasabay lang ng dalagang sininita noong gumising at tumulong na rin siya sa pagluluto ng pang-almusal. Nilagang kamuting kahoy raw kasi ang ihahanda. Kaya kailangan nilang pagtulungan ang pagbabalat at paglilinis noon bago lutuin. Saktong nakaluto sila Maris ay saka naman nagising ang mga barako. "Mga sir, ipagtitimpla ko na po ba kayo ng kape?" Birong tanong pa ni Maris. Sabi naman ni Magnus, "Hala, wag na Maris, nakakahiya naman. Pero sige, samahan mo na rin pala ng pambara kung anumang niluluto nyo dyan para solid ang almusal." Bigla namang natawa sina Tomby at Pandoy sa sinabi ni Magnus dahil akala nila seryoso ito na hindi mag-uutos kay Maris. Sabi naman ni Maris, "Hindi na kayo mabiro. Hindi kayo mga baldado, no? Kaya kayo ang magtimpla ng sarili niyong kape." Kakamot-kamot naman ang tatlo na nagpunta sa kusina. "Maris, si Mang Ambu ba? Nasaan? Parang hindi ko yata siya nakita noong magmulat pa lang ako ng mata." "Maagang umalis. Halos kasabay ko lang din yun gumising. Hindi na nga siya nagkape at umalis na agad." "Saan naman daw pupunta?" "Hindi nagsabi eh." "Ah, okay." Maiksing sagot pa ni Magnus at ipinagpatuloy na ang pagtitimpla ng kape para sa kanilang tatlo ni Tomby at Pandoy. Ilang sandali pa ay binigyan na rin sila ni Maris ng nilagang kamuting kahoy na niluto sa gata at nilagyan ng kaunting asukal. "Wow, ang bango nito at mukhang masarap." Wika pa ni Magnus. Pinagdalhan naman sila ng dalagang sininita ng tag-iisang plato at tinidor. Matapos makakain ng almusal ay tumambay lang sila sa labas ng bahay hanggang sa makita nilang paparating si Mang Ambu na may dalang sariwang isda na nakatuhog sa isang matabang nylon. May dala rin iyong supot na may hipon. "Nice job, Mang Ambu! Akala ko adobo ulit ang iuulam ko ngayon eh. Parang nakakasawa na kasi ang ganoong ulam. Mas okay talaga kapag sariwang seafoods." Wika pa ni Magnus. "Oo, Mags. Medyo sawa na rin ako sa pag-uulam ng manok. Iyon kasi ang madalas lutuin ni Maming kapag madalian ang pagluluto." "Mags, anong oras tayo pupunta sa basketbolan?" Tanong pa ni Tomby. "Mamayang mga alauna na, para makatambay muna tayo roon bago tayo maghamon ng laro." Kinatanghalian ay masayang kumain ang grupo. Nakisabay na rin sa kanila si Aling Ansieta at ang mga anak nito. "Maris, magsama kayo ni Ninita mamaya kapag naglaro na kami sa plaza. Mag-imbestiga ka at magmasid na rin sa paligid." "Okay, copy." Sagot naman ni Maris. Kinahapunan, bandang mga 3:00 ay naglalakad-lakad na sina Magnus. May dala silang bayong kung saan naroon ang kanilang sapatos. Magiging pansinin kasi kung maglalakad-lakad sila sa lugar na nakasapatos na agad. Pagkarating nila sa plaza ay may naglalaro na ng basketball. Tag-5 kada grupo dahil 2 ring naman ang naroon. Noong matapos ang isang game ay lumapit na rin sila Magnus sa ring at nakitira-tira ng bola sa mga binatilyong naroon. Sa kabilang ring naman ay naroon ang mga kalalakihan na may malalaking katawan. Karamihan rin sa kanila ay mga bigotilyo. Masama ang tingin nila sa grupo nila Magnus. Sila Magnus naman ay patay malisya lang. Sina Tomby at Pandoy ay sinasadyang ipatama lang sa board o di kaya sa gilid ng ring ang bola para hindi isipin ng mga taga-kabila na magagaling silang maglaro. Ilang saglit pa ay napunta sa bahagi nila Magnus ang bola noong mga nasa kabila. Si Magnus naman ang dumampot noon at naglakad papunta sa kabilang bahagi at sinalubong iyong lalaking kukuha sana ng bola. "Pare, laro tayo. 5 para full court." Sabi naman ng lalaki.
Sigurado ka? Baka magsisi kayo. Magkano ba ang pustahan natin? Sumagot naman si Magnus. Kayo, magkano ba ang gusto nyo? 500. Ha? 500? Hindi ba 20-20 lang, pampapawis? Sagot pa ni Magnus. Sumagot naman ang lalaki na halatang nagmamayabang. Walang mararating ang 20-20. Nagsasayang lang kami noon ng pagod. Ano, kaya nyo ba o hindi? Oo, sige, game kami. Sagot naman ni Magnus. Sa nakikita ko, 3 lang yata kayo ah. Wika pa ng lalaki. Sabi naman ni Magnus. Kukuha na lang kami ng kahit sino sa mga binatilyong nandyan para makumpleto. Di sige. Pagsang-ayon pa ng lalaki, tapos bumalik na sa kabilang bahagi upang pag-usapan kung sino sa kanila ang lalaro. Gayong nasa mahigit 10 naman sila na naroon. Anong sabi, Mags? Tanong pa ni Pandoy. Game daw. Sinong idadagdag natin? Si Mang Ambo. Tapos, ayan kaya, yung binatilyong yan. Uy, pare, gusto mong lumaro? Wika pa ni Magnus sa binatilyong medyo may katangkaran at nakita niyang halos walang mintis kung tumira. Magkano ang pusta, kuya? 500 daw eh. Ay, wala akong pera, kuya. 5-5 lang ang normal naming pustahan dito, hindi 500. Huwag kang mag-alala, sagot ko na ang pusta mo. At kapag nanalo tayo, sa'yo ko ibibigay ang buong panalo natin na 500. Talaga, kuya? Oo nga, basta galingan mo rin ha. Oo naman, kuya. Magaling kaya ako. Tsaka, home court ko ito eh. Grade 3 pa lang ako, naglalaro na ako dito ng basketball. Di sige, galingan mo ha, para makapag-uwi ka ng 500. Wika pa ni Magnus. Tila lalo namang ginanahan ang binatilyo dahil sa makukuha nitong panalo. Sino-sino tayo, kuya? Tanong pa ng binatilyo. Itong dalawang ito, tsaka yun. Mang Ambo, tara na dito. Tumayo naman si Mang Ambo at lumapit. Hinagisan agad iyon ni Tomby ng bola. Tapos noong tumira si Mang Ambo, lampas pa sa board at napunta sa likuran. Napasabi naman ang binatilyo, Naku po, kuya, bakit naman si Manong ang kinuha mo? Mukhang ipapasa lang yan ang bola sa kalaban. Ni hindi nga makatama ng board. Makashoot pa kaya sa ring. Sabi naman ni Magnus, Relax ka lang, huwag ka kasi masyadong mapanghusga sa nakikita mong panlabas na performance. Matututo rin yan maya-maya kapag nakasampung tira na ng bola. Ha? Sa mismong game pa lang siya magpa-practice? Gulat na wika pa ng binatilyo. Oo. Nakangiting wika naman ni Magnus. Kakamot-kamot naman ang ulo niya ang binatilyo. Ilang saglit pa ay lumapit na ang 5 kalalakihan mula sa kabilang panig. Parang hindi basketball ang labanan na sasalihan ng mga iyon dahil nagsihubad sila ng damit at makikita ang malalapad na dibdib at bilugang mga braso. Napalunok ng laway ang binatilyo at napasabing, Naku po, kuya, sila ang mga kalaban natin? Oo, bakit? May problema ba? Malaking problema yan, kuya. Halos walang nakikipaglaro sa kanila dito dahil hindi laro ang ginagawa nila. Imamasaker ka nila sa gitna ng court. Ha? Anong ibig mong sabihin? Madumi sila maglaro, kuya. Dinadaan nila sa tapak at laki ng katawan. Sabi naman ni Magnus. Di ayos pala. Basta kapag mako-corner ka na, ipasa mo agad sa aming 4 ang bola. Kailangan lang namin ng magaling mag-assist, pero kami na ang bahala sa kanila. Kung sakali namang may pagkakataon ka, edi tumira ka na rin. Makikita sa mukha ng binatilyo na bigla iyong kinabahan dahil pinagpapawisan at namutla na agad. Ano pare? Game na? Kaming 5 ang lalaro. Wika pa noong lalaki. Oo, okay na kami. Kami naman yung 5. Wika din ni Magnus. Napangisi naman ang mga nasa kabilang grupo at halatang minamaliit ang itsura ng grupo ni Magnus. Sa inyo na ang bola. Balato na namin sa inyo. Wika pa noong lalaki. Sabi naman ni Tomby, Salamat Brad, mababait pala kayo rito.
Ngumisi lang ang lalaki at hindi na sumagot. Kina Magnus na nga ang unang bola. Ibinigay ni Magnus ang bola sa binatilyo at nauna na silang nagsikalat. Unang arangkada pa lang ng binatilyo ay binangga na ito agad ng bantay, kaya tumalsik ito at natumba. Nakuha ng kalaban ang bola, pero noong patalbugin ang bola ay nagulat ito dahil naroon na sa kamay ni Tombi, sabay pasa kay Pandoy na naroon na sa ere nakatalon, sabay bitaw ng tira. Hindi man lang sumayad sa ring ang pagkakashoot noon. Makikita ang pagkamangha sa mukha ng mga kalaban. Hindi nila inakala na may ganoong talento sa bola ang mga kaharap nila. Inoong tumitira-tira pa lang ang grupo ni Magnus ay halos walang na-shoot. 1-0, wika pa ni Magnus. Tapos mabilis na silang nagsitakbo patungo sa ring ng kalaban. Nagtatanguan na ang mga nasa kabilang bahagi na tila nagsisimula ng mag-init. Sabi naman ni Magnus sa binatilyo, "Eric, luwagan mo lang para hindi ka pumanaw ng maaga sa larong ito." Tumango naman ang binatilyo. Noong ipasa ng kalaban ang bola sa lalaking binabantayan ni Eric, ay walang hirap iyong tinalon ni Eric. Pero bago pa siya makadribble ay binangga na siya noong bantay na nagpatalsik sa kanya papalabas ng line ng court kasama ang bola. Sa kalaban uli ang bola dahil si Eric ang naka-out noon. Agad namang lumapit si Magnus sa binatilyo. "Eric, mag-iingat ka sa kanila. Mukhang mga killer ang mga ito eh. Pag nakuha mo ang bola, ay humakbang ka kaagad palayo. Dribble lang ng isa o dalawa. Tapos pasa mo na agad sa kahit sino sa amin para hindi ka banatan ng bantay mo." Tumango naman ang binatilyo habang makikita na masama ang timpla ng pakiramdam dahil nasaktan ito sa pagbangga sa kanya pati na sa pagkakabagsak sa simento. Sa kalaban uli ang bola. Iyong binabantayan ni Eric ang may hawak nito. Noong magsimulang mag-dribble ay umatras na agad ang binatilyo upang hindi na siya tamaan pa ng maruming estilo ng pagbalya nito. Tumira iyon sa malayo at pumasok. 1-1, wika pa ng kabilang grupo. Ngingiti-ngiti lang sina Tombi at Pandoy na panay ang sinyasan. Si Mang Ambo ang may dala ng bola. Mabilis naman na sumugod ang bantay niya. Pero sa isang mabilis na crossover lang ni Mang Ambo ay nalihisan niya na iyon. Sabay pasa kay Magnus. Nagdribble si Magnus sabay drive papalapit sa ring. Pero dalawa agad ang nakaharang. Kaya muli niyang ibinalik kay Mang Ambo ang bola na walang nagbabantay dahil naroon ang bantay ni Mang Ambo kay Magnus. Tumalon lang ng mahina si Mang Ambo sabay tira ng bola. Shoot naman iyon agad. 2-1, wika pa ni Magnus. May binayaran din naman silang referee at taga-score. "What? Shooter si Manong?" wika pa ni Eric. Sabi naman ni Mang Ambo, "Nakapag-practice lang kaunti iho." "Ha? Iyon pa lang kaya ang una mong tira. Paano ka nakapag-practice?" Natatawa na lang sila Magnus. Alam naman nilang magaling din maglaro si Mang Ambo ng basketball. Dahil sa mismong mansyon nila Magnus ay may half-court na basketballan at araw-araw nag-iinsayo roon si Mang Ambo. Madalas din silang maglaro nila Tombi doon sa hasyenda. Nagpatuloy pa ang paglalaro nila at nag-iinit na ang ulo ng mga kalaban, lalo noong 10-4 na ang score. 2 shoot na lang ay panalo na sina Magnus. Ang ginawa ng mga kalaban ay niyayakap na talaga sila. Sabi naman ni Tombi, "Teka pare, basketball pa ba ito? O gusto mo lang talagang singhutin ang pabango ko? Bading ka siguro no?" Biro pa ni Pandoy at Tombi sa kanilang mga kaharap. Hindi sumasagot ang mga nasa kabilang grupo, pero halatang umuusok na ang ilong sa galit. Ang ginawa ni Magnus ay si Eric ang unang pinaghawak ng bola at ipinasa agad sa kanila para hindi na ito masaktan o mapahamak pa. Kahit halos yumayakap na ang kabilang grupo kina Magnus,
ay nagagawa pa rin nilang kumawala at makatira. Lalo na si Mang Ambo na kayang tumira ng bola mula sa likuran. May mga pagkakataon na nakikita ni Magnus na nagkukulay dilaw ang mga mata noong kalaro nila. Pinipigilan lang siguro ang sarili na tuluyang magpalit ng anyo sa gitna ng court na marami ang nanonood. Noong mag-dribble si Magnus ay naramdaman niyang sinuntok siya sa gilid noong nagbabantay sa kanya. Kaya agad niya yung inatrasan sabay siko sa mukha at tinamaan ang ibabaw ng mata noon. Sabay drive ni Magnus at dukot ng bola mula sa ilalim ng ring at na-shoot uli iyon. 11-4! Sigaw uli ni Magnus at sa kalaban na ang bola. Sinubukang mag-drive ng kalaban pero hinarangan siya ni Tomby at Pandoy. Noong ibato ang bola sa kasama, ay nauna nang nakatalon si Eric, kaya nakuha niya agad ang bola at bago pa lumapag sa lupa, ay ibinato na agad iyon kay Mang Ambo. Nakangisi naman si Mang Ambo na tumira mula sa malayo. Ayaw rin kasi ni Mang Ambo na mag-drive pa dahil baka tirahin siya ng mga kalaban sa ilalim at ika-disgrasya niya pa. Pasok ang tirang iyon kaya nanalo sila Magnus sa score na 12-4. Pare, rematch! Uwi ka pa noong isang lalaki. Hindi na pare, 12-4 ang score natin, di ba? Sa tingin nyo, may magbabago pa kapag nag-rematch? Pang-iinsulto pa ni Magnus. Nagsitayuan naman ang mga kasamahan ng mga lalaki na tila naghahanap talaga ng away. Iniabot noong referee kay Magnus ang pusta nila kasama ang panalo. Binigyan ni Magnus ng 100 ang referee, tapos ibinigay naman sa binatilyong si Eric ang 500, tapos kumuha pa siya ng pera upang makumpleto uli ang 500 sa kahinagi sa simento. Oh, ito ang pusta nyo, hindi namin yan kailangan. Kung gusto nyo ng rematch, sige, hintayin nyo kami bukas ng gabi. Bukas ang kabilugan ng buwan, di ba? Tamang-tama, hindi nyo kailangan magpigil ng lakas at itago ang totoo niyong pangit na anyo, mga taong lobo. Wika pa ni Magnus na medyo hininaan ang boses noong banggitin ang salitang taong lobo. Nanlaki naman ang mga mata ng nasa kabilang grupo at walang nagawa noong tumalikod sina Magnus at umalis. Tatawa-tawa naman sina Tomby at Pandoy noong naglalakad papalayo, na lalo pang nagpagalit sa mga taong lobo na nakalaban nila. Noong muling mapalingon si Magnus sa mga iyon, ay nakita niyang sumenyas ang isa sa kanya at iginuhit ang hinlalaking daliri sa leeg na parang pinagbabantaan sila. Tumango lang si Magnus nang nakangiti. Pagkarating lang nila sa bahay ay nakita nilang paparating na rin sila Maris at ang dalagang si Ninita. Sabi ng dalaga, "Hala Kuya Magnus, galit na galit sa inyo ang grupo ni Jairo." Sabi naman ni Magnus, "Sino naman yung Ninita?" "Yung una mong kinausap para hamunin ng basketball. Kinakatakutan dito ang grupo nila at mga siga sila rito." Sabi naman ni Magnus, "Mukhang nagalit ba?" "Opo, hindi lang mukhang nagalit. Galit na galit talaga. Lahat pa naman ang nakakaaway noon o kahit makatalo lang sa kanila sa basketball ay bigla na lang nawawala. O di kaya natatagpo ang agaw buhay. Kaya nga nagulat ako noong siya mismo ang hinamon nyo." Sabi naman ni Magnus, "E di kung nagalit iyon ng todo, ibig sabihin, nagtagumpay ang ginawa namin." "Ha? Ano pong ibig nyo sabihin?" "Huwag kang mag-alala ni Nita, sinasadya naming galitin sila para tambangan kami at magkaroon kami ng pagkakataon para lipulin ang buong lahi ng mga taong lobo." "Sila po ba yung mga taong lobo na sinasabi niyong nanghawa kay tatay at nanakit?" "Oo, Ninita, sila nga yun." "O sige na, pumasok na sa loob at may mahalaga lang kaming pag-uusapan." Sumunod naman agad ang dalaga. Noong sila-sila na lang ay sinabi ni Magnus, "Taong lobo ang makakalaban natin ngayon. Kailangan natin ng tingga na tutunawin. Buhusan nyo ng tilunaw na tingga ang mga itak nyo. Tapos ang mga bala naman ay isawsaw nyo ang dulo sa tingga
para siguradong tatalab sa mga taong lobo. Tombi, Pandoy, simulan nyo nang manguha sa unahan ng mga kahoy na gagamitin natin bilang sibat. Kailangan natin ng marami noon. Hindi natin alam, baka sumugod sila rito ng maaga. At kung pupunta tayo roon sa malayo sa kabahayan, wala rin kasiguraduhan na hindi nila sasalakayin ang bahay na ito. Kaya dapat 2 grupo tayo. Isang grupo ang maiiwan dito at isa naman ang lalaban doon. Nagsalita naman si Maris. Hindi pwede yun, Magnus. Masyado silang malalakas at marami. Magiging mahina tayo kung hahatiin natin ang grupo natin. Sabi naman ni Magnus. May naisip na akong paraan para dyan. Tara Maris, samahan mo ako. Hihingi tayo ng alalay. Kahit 5 lang siguro ang maiwan dito sa bahay na magbabantay habang lumalaban tayo, pwede na yun. Maganda yung ideya mo, Magnus. Sige, iinom lang ako ng tubig sa loob, tapos aalis na tayo agad. Wika pa ni Maris. Noong makalabas si Maris mula sa kusina, ay agad na ngang umalis ang dalawa, habang ang mga naiwan naman ay nagtutulong-tulong sa paggawa ng pinatulisang kahoy bilang sibat. Medyo natagalan sila Magnus at Maris sa paglalakad patungo sa pamayanan ng mga Okami dahil hindi nila gaanong kabisado ang lugar. Habang nasa masukal na daan ay may mga nararamdaman silang pagkilos pero hindi nila makita kung saan banda dahil mabilis ang pagkilos ng mga iyon. Sigurado naman silang mga miyembro lang din iyon ng mga Okami dahil hindi naman daw tumatawid ang masasamang taong lobo sa teritoryo ng mga Okami. Nagsalita si Maris sa medyo malakas na boses. May kailangan kami kay Apong Takeda. Ako ito, ang kausap niyang inang babaylan kagabi. Baka pwede niyong ituro sa amin ang daan para mabilis kami makarating sa pamayanan niyo. Ilang saglit pa ay may 4 na binatilyo na silang nakikita sa unahan. Sinenyasan silang sumunod. Sinundan naman iyon ng 2. May mga dinaanan silang makikipot na kuweba at mukhang iyon ang mga lihim na shortcuts dahil noong makatagos roon ay kita na agad ang pamayanan ng mga Okami. Salamat! Wika pa ni Maris. Tumango naman ang mga binatilyo at muli nang umalis. Mukhang sila ang mga tagapagbantay sa ibaba ng kanilang teritoryo para masigurong walang kalaban ang basta-bastang makakarating sa kanilang pamayanan. Papalapit pa lang sina Maris at Magnus ay agad nang lumabas sa kanyang kubo si Apong Takeda. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, inang babaylan at tagabantay? Apong Takeda, may sagupang magaganap sa pagitan namin ng mga taong lobo sa kabilang bundok. Baka mamaya o bukas, kailangan namin ng mga tauhan mo na magbabantay sa bahay na tinutuluyan namin. Dahil baka sila naman ang atakihin. Walang may kakayahan sa pamilyang iyon na lumaban. Mapapahamak sila kapag sinugod sila ng mga taong lobo. Ilan ba ang kailangan nyo? 6 po. 4 na lalaki at 2 babaeng Okami. Walang problema, inang babaylan. Mamayang gabi, mga pasado 10:00, ay magpapadala ako ng 6 na tauhan sa inyo. Pagdadalahin ko na rin sila ng makakain na maibibigay sa pamilyang inyong tinutuluyan. Maraming salamat, Takeda. Seryosong wika pa ni Maris. Hindi, inang babaylan. Ako ang dapat na nagpapasalamat sa iyo. Dahil ginagawaan mo ng solusyon ang umuusbong na kaguluhan sa bayang ito. Sige, Takeda, aalis na kami. Sige, inang babaylan. Ipapahatid ko na kayo sa aking mga tauhan. Itinaas ni Takeda ang kanyang kamay at may 4 na kalalakihan ang lumapit. Sila raw ang maghahatid sa 2. Noong makarating sila Magnus sa bahay, ay pasado 6:00 na. Umalis na rin agad ang mga naghatid sa kanila. Sabi naman ni Magnus, Nakaluto na ba kayo ng panghapunan natin? Oo, Mags. Kayo na lang talagang hinihintay namin. Kumusta lakad nyo? Saan kayo nakarating? Galing kami sa pamayanan ng mga Okami. Humingi ng backup na magbabantay sa pamilyang ito. Hindi pwedeng umalis tayo nang walang maiiwang bantay sa kanila.
Oo Mags, tama yung naiisip mo. Wika pa ni Pandoy. Agad na nga silang nagsikain. Pasado 10:00, habang nakatambay sila sa labas, ay nakita nila Tomby ang 4 na lalaki at 2 babaeng paparating. Magandang gabi sa inyo. Narito kami dahil sa paanyaya ni Inang Babaylan. Wika pa ng isang lalaki. Sabi naman ni Tomby, "Halika, tuloy kayo." Nagsalita naman ang isang babae, "Kuya, saan namin pwedeng ilagay ang mga pagkaing dala namin?" Tumayo naman si Pandoy at sinabing, "Halika kayo rito sa may kusina, aalalayan ko kayo." Binuksan ni Pandoy ang pintuan sa kusina at ipinasok ang mga dalang saging, nyog, iba't ibang gulay at tinapahang karning baboy ramo. Agad namang lumabas ng silid si Maris para salubungin ang mga dumating. "Magandang gabi sa iyo, Inang Babaylan. Ako po si Kai, ang nag-iisang apo ni Apong Takeda. Sila naman ang mga kaibigan ko. Kami ang magbabantay sa inyo rito." Sabi naman ni Maris, "Maraming salamat sa pagdating nyo ha. Ipapaalala ko lang, hindi nyo kailangan tumulong sa laban. Ang kailangan nyo lang gawin ay siguraduhin walang kalaban ang makakapasok sa bahay na ito." "Malinaw po, Inang Babaylan." Sagot naman ng binatilyong si Kai. Maya-maya pa ay lumapit sa binatilyong si Kai ang isa sa mga kasama niya. "Kai, may mata sa paligid at may mga paparating." Sabi naman ni Maris. "Kai, anong problema?" Inang Babaylan, may mga paparating na taong lobo rito." Sabi naman ni Magnus. "Talagang hindi sila nakapaghintay pa. Sinabi ko na nga na bukas na para pabor sa kanila ang sitwasyon. Kasi kabilugan iyon ng buwan. Sumugod talaga sila agad. Isa lang ang ibig sabihin nito, nagmamadali na silang pumanaw." Nagsalita naman ang binatilyong bisita. "Inang Babaylan, hayaan mo kami na ang humarap sa kanila." Sabi naman ni Maris. "Gaya nga ng sinabi ko, di ba? Hindi kayo kasali sa labanang ito. Poprotektahan nyo lang ang pamilyang aming tinutuluyan. Huwag kayong mag-alala, hindi ito ang unang pakikipagsayaw namin sa mga ganyang kalaban. Mas marami pa rito ang nalampasan namin, kaya huwag kayong makikialam. Para na rin sa kapakanan ng pangmatagalang kapayapaan ng inyong pamayanan, kaya mas magandang hindi kayo makisangkot." Tumango na lang si Kai at tinignan ang mga kasama at sinabing walang lalabas ng bakuran ng bahay na iyon. Nagsalita naman si Tomby sa labas. "Mags, may mga bisita ulit tayo." "Ay buwisita yata ang mga ito Madilaw ang mga mata. 2 lang ito. May hepatitis o di kaya may tama na ang mga baga." Isa-isang nagsiungol ang mga aswang na nasa labas ng bahay. Matinis ang kanilang pag-alulong na nakakatakot. Sabi naman ni Pandoy, "Awu nyo rin. Anong akala nyo? Matatakot kami sa paawu na yan?" Dahan-dahan ang lumabas si Magnus, hawak ang isang itak. Mags, wala ka bang fight plan na sasabihin sa amin?" Tanong pa ni Tomby. Sabi naman ni Magnus, "Meron. Lahat ng lumapit na mga taong lobo ay gawin natin barbecue." Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Pandoy at sinabing, "Tara Tomby, back to back na lang tayo." Sabi naman ni Maris, "Mga ambo, tayo rin, back to back." Halos magkakasabay na nga silang tumakbo papalabas ng bakuran. At doon sinalubong ang mga galit na mga taong lobo. Mano-mano ang kanilang naging labanan. Hindi gumagamit ng kapangyarihan niya si Magnus, pero sadyang mababangis ang mga sumusugod na taong lobo. Hindi iyon marami. Mga nasa 15 katao lang ang naroon. Kaya naisip ni Magnus na maaaring ang grupo lang iyon noong mga nakalaro nila ng basketball. Matindi ang naging bakbakan sa pagitan ng grupong iyon at ng grupo ni Magnus. Kaharap ni Magnus ang 3 lalaking nasa anyong tao pa naman, pero nababalutan na ng balahibo ang buong katawan. Dahil sa alam ni Magnus na naroon lang sa loob niya ang kanyang mga gabay na nanonood lang sa kanyang laban, kaya talagang ibinuhos niya ang kanyang mga nalalaman na estilo sa pakikipaglaban.
Pagkalmot sa kanya ng isang nilalang, ay sinalag niya iyon ng braso, sabay ikot at siniko iyon sa mukha. Nakita niyang papasalubong na rin sa kanya ang kalmot ng isa pa, kaya agad siyang yumuko sabay saksak ng itak sa tiyan noon. Kaya ang suntok noon ay doon tumama sa siniko ni Magnus sa mukha. Pero hindi na ilaga ni Magnus ang tumadyak sa kanya mula sa likuran. Kaya imbis na mapasubsob sa lupa, ay sinabayan niya iyon ng pag-rolling sa lupa sabay bangon. Pagkatayo niya sa unahan ay papasugod na uli sa kanya iyong sumipa na aswang. Kaya tinakbo na iyon ni Magnus sabay tarak ng itak sa leeg. Naibaon niya naman ang itak pero hindi pa rin siya binibitawan. Kaya binitawan niya muna ang nakatarak na itak at binali ang ulo noon. Saka pa lang iyon napalugmok sa lupa. Pagkalingon niya sa dalawa ay nakita niyang magkasabay na iyong tumatakbo papasugod. Noong lumingon naman siya sa likuran ay nakita niyang naroon si Pandoy, nakahanda na sa pagsibat. "Mags, yuko!" Pagkayuko ni Magnus ay buong puwersang ibinato ni Pandoy ang sibat. Tumarak iyon sa tiyan ng isang taong lobo at umangil ng malakas. Sinalubong naman ni Magnus ang isa pang taong lobo, sabay tinaga ang brasong kumakalmot at umilag. At pagkalihis ay pabaliktad niya namang tinaga iyon na tinamaan ng itak sa bato. Malalim ang naging hiwa kaya napasubsob na iyon at diretsyong nabuwal sa lupa habang sumisirit ang dugo sa bato. Pinuntahan naman ni Magnus ang huling taong lobo na pilit pang binubunot ang sibat na ibinato ni Pandoy. Ngumanga pa iyon at umangil ng malakas. "Aangil ka pa ha?" Wika pa ni Magnus sabay saksak ng itak sa bunganga noon. Tagus iyon sa may likuran ng ulo, kaya natigil na sa pag-angil at binawian na rin agad ng buhay. Noong lingunin ni Magnus ang mga kasama, ay katatapos lang din nila sa kanilang pakikipaglaban. Maging si Maris ay kakabunot lang din ng kanyang 2 punyal sa magkabilang gilid ng leeg ng isang taong lobo. "Ano, ayos lang tayong lahat?" Tanong pa ni Magnus. "Oo Mags, okay lang ako." Wika pa ni Tomby. "Ako rin Mags." Wika din ni Pandoy. Lumapit naman sa kanila si Kai at sinabi kay Maris, "Inang babaylan, pwede na tayong kumuha ng laway at buhok ng isa sa kanila na magagamit ni Lolo sa paggawa ng lunas. Doon sa sinasabi niyong taong hinawaan ng pagiging taong lobo." "Ah, oo nga no." Pagsangayon pa ni Maris. "Ninita, pahingi ng garapon." Wika pa ni Maris na agad namang sinunod ng dalaga. Naglagay si Maris ng laway at buhok ng taong lobo sa garapon at ibinigay iyon sa apo ni Takeda. "Sige inang babaylan, ako na mismo ang magdadala nito kay Lolo. Babalik ako agad pagkahatid ko nito." "Sige Kai, mag-iingat ka ha." Wika pa ni Maris. Tinanguan ni Kai ang isa sa mga kasama niya para samahan niya sa pag-uwi sa pamayanan at maibigay na agad ang sangkap na kakailanganin ng kanyang lolo sa paggawa ng lunas para kay Mang Ensong na siyang bayaw ni Mang Ambo. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 119. Baka po 1 o 2 episode na lang ay mapupunta na sila Magnus sa labanan nila Lino doon sa Aswang Killer. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng kwentong Aswang Killer, ilalagay ko na lang po ang link sa comment section at sa description. Playlist na po yun ha, para tuloy-tuloy na ang inyong pakikinig. Kasalukuyan pong nasa part 200 plus na ang Aswang Killer na doon ina-upload sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sana po ay makadalaw rin kayo doon at mapakinggan ang buong kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.